Bibigyan ko lang ho kayo ng foundation. Ano ang salita ng Diyos? Para po when you go out, nais ko pong i-connecta ninyo ito sa inyong mga sarili. Ulitin ko. When you go out, i-connecta ninyo ito sa inyong trabaho. I-connecta nyo ito sa inyong negosyo. I-connecta nyo ito sa inyong relationship. I-connecta ninyo ito sa inyong pamilya. I-connecta ninyo ito sa inyong mga adhikain. I-connecta ninyo ito sa inyong mga dreams. I-connecta ninyo sa inyong mga vision. Pwede rin i-connecta. Anong gusto mo when you have the Word of God? So yan po. So bilang paggalang ho sa salita ng Diyos, I want everyone to stand and let us read the Word of God. Alright? Sabay-sabay ho nating basahin, or you can just follow after me. For the Word of God is alive and powerful. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joint and marrow. It exposes, ito yung kagusto ko dito inilalabas niya po, it exposes our innermost thoughts and desires. I will make it my delight. Yun yung kinanta natin kanina. And as we do that, ine-expose niya yung hindi tama. Yung mali. It exposes our innermost thoughts and desires. And then 13, nothing in all creation is hidden from God. Everything is naked and exposed before His eyes, and He is the one to whom we are accountable. Panginoon, pag-aaralan ho namin ang inyong salita. Maaring ako po na lingkod ninyo, kulang pa rin ho ako sa kaalaman compared to maybe other people. But I humble my heart because you are the Word. You are the infallible Word. Hindi nagbabago noon at magpakailanman. I pray that as I discuss this, bawat isa sa amin, tatanggapin namin ito. Maaring rebuke, maaring pamalo, maaring encouragement. But I believe it will make us strong today. Thank you. In Jesus' name. Amen. Okay. Gusto kong lagyan ito ng foundation so that we can, kagaya sabi ko, ikukonekta natin ito sa ating mga personal na buhay. Pag-aaralan natin yung saan ba nanggaling ang salita ng Diyos, paano ito naisulat. Hindi na po. Because we understood that the Bible comes from God. The Bible is a written word of God. Yan ang love letter ng Diyos sa atin. Yan ang batas ng Diyos. We all know that without any law in any countries, malaki hong problema. Nako, kung wala hong batas na sinusunod, ang sasabihin mo na lang, lumaki po ako sa farm. Ano ka? Hindi ka lumaki sa batas? Ano ba pangalan mo? Lumaki po ako sa farm. Grabe, no? You see, without the law, kaya lang siyempre ang ating mga mambabatas at ang ating mga senador, congress people or congressman, sabi nila ginagamit nila itong mga investigation na ito para ho sa susunod na election by 2025. Ako naman ho hindi naniniwala doon. Alam ko namang ginagampanan ng ating mga senador at mga kongresista ang kanilang mga tungkulin. But anyway, it is very crucial and very important po sa atin na malaman natin ano nga ba talaga ang salita ng Diyos. And gusto kong dalhin sa inyo itong mga context na ito. Number one, it is a written word of God. It is a written word of God. Ano man po ang laman ng Bible, kinasihan ito ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, and it is the written word of God. Doon sa atin hong conclusion, gagamitin pa rin natin itong mga puntong ito sa mga kontekstong ito. Pangalawa, it is a spoken word. Ito ay salita ng Diyos galing sa kanyang mga bibig. It is a spoken. Balikan natin yung written word of God. The written word of God is, ano ang sinasabi ng Bible? Your word is the lamp unto my feet, the guide unto my path. Ang salita mo ni Salmista David, ang siyang giya, ang siyang sinusundan ko, ang siyang ilawan ng aking mga paa upang ako'y makalakad sa aking paglalakbay. It is my guide. So again, dito sa pangalawa naman, si Samuel ay binanggit niya ito, at bibigyan natin ito ng pagpapaliwanag mamaya. The Spirit of the Lord speaks through me.
His words are upon my tongue. Kaya po, wala hong mga salita na lumabas na kathang mga salita lang, kundi lahat ito ay kinasihan ng Espiritu Santo. I would like to tell you, ladies and gentlemen, maaring ang mga pastors who are here could testify, minsan, meron ho kaming hinandang mga mensahe dahil na nga rin ho sa gadget. And we can change our sermon in a second. Dahil mangungusap ang Panginoon, kung ako po ay nandito, I have thousands of sermon, and the Lord will tell me, no, hindi yan. Eh Lord, nagdamagak nga nagpuy-puyat dito nga nangisagsagan. No, that's not the word. I'm going to use your lips. Ilang beses na po yan. At naging alam nyo na po, normal na po sa akin. So every time I'm preparing the message, I would always call upon Him and cry, Lord, ayokong magsalita dahil alam ko na kapag ako'y nagsalita ng mga salitang hindi galing sa Kanya, it is painful to you. Masakit, maaaring makakasira sa inyo. That's why lahat ng mga pastor at lingkod ng Diyos, kung maaari, magbabanggit kami ng salita na hindi namin kopya. Ngunit ito ay galing lang sa Espiritu Santo. And finally, ito po, it is in the person of Jesus Christ. So titignan ho natin ito, ano po? Makikita natin. Sige po, titignan natin kung ano ang sinasabi niya in the person of Jesus Christ. Ano ang sinasabi nito? In the beginning, ay meron na pong salita. Wala pang mga bagay, anything in this planet Earth or in the universe, but in the beginning, there is a word. Meron na pong salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. So nakasama na ang salitang ito, nakasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Huwag ho kayong malito. Dahil ipapaliwanag din ng bersikulong ito. Sa panimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Sino ito? The Word. Nilikha na niya lahat ng bagay. By word. Let there be light, and there was light. Alright. At walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Number 4, nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw. Let your word be the light into my path. Yan ang sinasabi ni Salmista David. Nagliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. We're talking about the Word of God. So, ang salitang ito ay kasama na ng Diyos. Sa verse 14, ang sabi niya, aba, ang salitang ito nakasama namin. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Now you understand, maintindihan na ninyo na ang binabanggit ni John dito, ang salita na kasama ng Diyos ay siya rin ay Diyos. Dito na niya binabanggit ang the Father, the Son, and the Holy Spirit. At dito natin maintindihan na lahat ng bagay ay hindi naganap kung walang salita. It is powerful. Powerful than the missile na lumilipad patungong Israel. O yung ballistic missile na pinadala doon sa Israel. I realized, minsan, siyempre, as an architect, sinusukat ko yung ballistic missile na yun. Ganito ho sa kataas. Yung diameter, 1.2 na ito. 1.3 meters. And then diameter, ganun. At ang haba, mula rito hanggang dun sa dulo. Ganun ho siya kalaking missile na pinadala mismo na galing ho sa Iran. At yun ay sisira, maybe cities ang sisirain niya. But what we are reading now, ang salita ng Diyos ay mas makapangyarihan kaysa anumang kapangyarihan dito sa lupa. Let's continue reading. It's alive and powerful. It is sharper. Take note of the English, okay? Hindi siya likened. Hindi siya katulad ng isang sword. Ano ba sword sa Tagalog? Sandata. Yung baril yun eh. Espada. Ang sabi niya, it is sharper than the two-edged sword. Bakit ho ginamit ito
ng manunulat ng Hebrew. I believe it is Paul. Dahil during the time, yung double-edged sword ng mga Roman soldier ay maikli lamang po. Yan yung ginagamit nilang pinang-stab ng mga Palestino sa mga Israelita. Double-edged sword yun, mga ganun. Kaya kasi pag naipasok, paabanti ka pa atras, kuha pa rin. Walang lusot. Kaya ho yung in-stab nung kamakailan, 3 days ago, na isang military IDF, ganun ho ginamit. Grabe. Namatay din ho siya. Doon nabuhay siya ng mga ilang oras lang. So, ang ginagamit ditong manunulat ay hindi ho kahalintulad. It is even more. Mas matalas pa siya, sharper, it is sharper. Mas matalas po siya. Okay, we will not dwell in that. Gusto kong mag-move forward do tayo. Gagawa ako ng isang example po para maintindihan natin yung versikulo kanina, it is a word, kasama ng Diyos, it is God. Tignan natin yung simpleng Grego. Hindi ho ako Greek expert, hindi po. Ako ay reader lang ng Greek. Ang salitang word ay rema. Kaya madalas, sinasabi ng iba na nakakaalam nito, ay may nagrema sa akin. Alam mo yung naalala ko na nagrema lang sa akin nang nagkukwentuhan tayo? Eto, naalala ko yan. So mga ganun ho. Yan ho ang ibig sabihin ng rema. Ito ay tumimo sa puso. May importanteng mensahe. Pangungusap o nangungusap ang Diyos. Meron siyang importanteng mensahe na naalala ko. Yan. So yan ho ang word. O yan ang tinatawag na rema. Kasi kung hindi ho natin i-contextualize ito sa ating pang-araw-araw, baka hindi natin maintindihan ang Bible. So basically, kapag sa pang-araw-araw nating pamumuhay, kapag wala ang salita ng Diyos, walang rema. Wala po. Ang maalala mo lang, puro negatibo. Hindi ho rema yon. The word is rema. It is a message from God. Ito ay tumibok talaga sa puso. Pero siyempre, ang mga naalala natin, kadalasan, kung wala ang salita ng Diyos, ay mga negative. Pero kapag may rema word ka, hindi tama yan. Layas. Ngayon, okay. May authority. Once you have the word, meron kang rema word, may salita ang Diyos. Pag sinabi mong lumayas, bakit? Meron kang sandata, a two-edged sword. Sharper. Kaya wag ho nating baliwalain ang salita ng Diyos. Amen? Ayan. Kaya ito po yung isang kahalagahan. Ngayon, dumadaan ka sa mga kapagsubukan sa buhay. Sabihin na natin, ang dami mong problema. Ano yung mga normal na problem natin? Sa trabaho, minsan sa negosyo. Naku, nalulugi na ako. Ang dami mong naiisip. Sa work, hindi ko na narating yung aking promosyon. Ano pa? Hindi na tumaas ang sweldo. Now, I want us to understand that when we go through lahat ng mga kapagsubukang ito, we need a rema word. Kaya minsan, halimbawa, lungkot na lungkot ka na, ang dami mo ng balisang-balisa ka, and right away, dahil ikaw ay palaging nagno-notes, every Sunday, you're taking notes, dumaan ka sa problema, kaagad na alala mo ito. Oo nga, sabi ng Bible, hindi niya ako pababayaan. Kahit na ano man ang mangyari, hindi kita iiwanan. Pinanghawakan mo na ngayon yung salitang yun. At sinabi mo pa, Lord, I will hide it in my heart. Itatago ko ang salita mo sa aking puso so that I may not sin against you. Pangahawakan ko ito. Nung iba, naranasan nyo. Pinanghawakan ninyo yung salita and you become stronger. Naging malakas ka, kaya mo, naging matapang ka because of that rhema word. Now, alam nyo po, ang salita ng Diyos ay pumapasok talaga sa ating talino. Ulitin ko, kinontextualize natin yung sinasabi niya. That it penetrates in between the soul and the spirit. In the joint and marrows. Kahit sa kasuhan, pumapasok ang salita ng Diyos. Now, when we hear the word of God, pumapasok siya sa karunungan natin. Pumapasok siya sa ating kaalaman. Pumapasok siya sa ating inalam. Pumapasok siya sa ating mga desisyon. Pumapasok siya sa ating mga masasamang ugali. Tagus yun. Tatagusin niya talaga yun. Kaya pag tumimo, kikilos ka agad sa loob-looban natin yun. Mamaya, mataas ang alta presyon mo, biglang bababa. Bakit? Pumasok ang salita ng Diyos. Tinatanggal niya yung kayabangan, pride, selfishness, lust, greediness,
Kaya kapag nakakinig ka ng salita ng Diyos, dati wala naman tayong pakialam sa salita ng Diyos. Wala pang ang schedule ng salita ng Diyos. Pero nung nagkataon, nahuli ka ng salita ng Diyos, anong nangyari? It changes your life. Binago ng Diyos kaagad ang buhay natin. Gaano man kalaki yung kasalanan mo? Kasing laki ng dagat. Mas malaki daw ng pag-ibig ng Diyos. Hindi ka ba namang lalambot ang puso at sasabihin mo, Lord, gusto ko yun. Hindi pwedeng ihiwalay yung tao sa Diyos. Hindi talaga po pwede. You cannot separate man to God. In the Bible, the word I am is God. I am who I am. Sino po kayo? I am who I am. Kaya ho ang pangalan mo, kahit na dati, manibrong ka, o nangungupit, magnanakaw, sabi na natin masama. Sino ka? I am Bong Lagmay. Pangalan pa rin ng Diyos yung kasama mo. Kaya ho hindi pwedeng ihiwalay ang tao sa Diyos. Same with, hindi dapat maihiwalay ang salita ng Diyos sa tao. Kailangan natin because the I am is the Word of God. Ang nangyari lang, hindi lang na-activate ang salita ng Diyos dahil hindi ito nababasa. May mga Bible tayo sa ating mga tahanan, pero inaalikabok. Let's now go to the written Word of God. Bigyan natin ito ng context. Number 1, Matthew chapter 22. Titignan natin ho yung konteksto nito. Na it is the written Word of God. Tanong kasi ito ng mga alagad. Guro, mga sumusunod sa Panginoon. Alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo. Oh, hindi ho! Yung pinakamahalagang utos. Ulitin niya, inulit ni Lord. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. It is a written law. It is a written word. Noon pa yan, binabanggit ko lamang sa iyo. Panginoon, dinadagdagan ko lang Mahalin mo ang Diyos ng buong kaluluwa, buong puso, buong lakas. Paano kapag minahal mo si Lord ng buong lakas, di wala ka ng lakas? Yun naman ang katanong. Kaya nasan dun? Hindi naman ho yun ang ibig sabihin yung lakas mo, but your spiritual stamina. Gaano ka ba kalakas? Ubusin mo yun. Pangalawa, anong sabi niya? Nako, ito ang pangalawa. Pinakamahalaga, kanong Diyos. Ito ang pinakamahalagang utos. Number 39. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Uunahin mo muna yung iba, pare. Kumare. Maaring kung ganun lang si Lord. Unahin mo muna yung iba. Pero ako yung una. Pangalawa, yung iba naman. Kagaya ng pag-ibig mo muna sa sarili mo, unahin mo yung iba. Kaya lang minsan hindi talaga natin nasusunod to Kahit ako, minsan violator talaga ako. Kasi may mga inuuna akong para sa akin. At para sa akin lang. At lahat nagbibigay ng encouragement sa akin na magpatuloy mag-aral, ako lang. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay. Eto na, tignan nyo mabuti. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan. Lahat na ng 1, 2, 3, 4, 5. Marami ho kasi, hindi lang 10 commandments. Marami ng kautusan na nangyari dahil ang daming ginagawang mga inaamyendahan, mga batas. Dahil mga pasaway ho kasi. Kaya dito po makikita natin, ginagamit ni Lord ang batas, ang law, ang word. It is a written word. Salita ng Diyos ang sinasabi niya, hey, ito ang written word, ito yung batas. Ganito lang, sundin mo lang ito, mahalin mo lang ako, and then pangalawa, mahalin mo yung iba. Huli yung sarili. Kaya sinabi natin kanina, the word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Pangalawa, it is a spoken word. Ito naman in the context, ang sabi dito ni Samuel, the Spirit of the Lord speaks through me. Ang Espiritu ng Diyos, wala nang iba kundi ang Espiritu Santo, nangusap siya sa akin. He spoke through me. Speak through me. His words are upon my tongue. Kaya ngayon pwede ko nang sabihin, maaring ganyan yung konteksto. Ang salita ng Diyos, nalaman ko, napakinggan ko
Sa pamamagitan ng lingkod ng Diyos, it may be ako, or sa pamamagitan ng inyong pakikinig ng salita ng Diyos sa iba, or sa pamamagitan ng inyong pagbabasa. I have a rhema word. May salita ng Diyos sa akin. And it is now in my tongue. Kapatid, walang saysay ang double-edged sword kung hindi natin nasasabi. Bakit ang tawag dito ay sharper than double-edged sword? I would like to conclude with this. Ang salita ng Diyos is very powerful. We all know that. Yan ang sinasabi natin sa double-edged sword. Alam niyo po, ang isang talim ng sword, kutsilyo, kung ano man, yung talim, yung isa, yung talim ay galing sa Diyos. Am I creating theology? Listen carefully. Ang pangalawang talim dito sa ilalim ay nakasalalay sa tao. Wala akong kutsilyo dito eh. Kung halimbawa, itong notes ni Pastor, kagaya sinabi natin kanina, good illustration, nilagay ko dito, ginto na double-edged sword. Hindi ko binuksan, hindi ko ginamit, hindi ko isinabuhay, hindi siya epektibo. Hindi ba epektibo si Lord? That's not what I'm saying. Kahit anong gawin mo, ang Bible, ilagay mo sa lahat ng kwarto ng bahay mo. Kapag hindi mo siya binuksan, hindi mo siya binasa, hindi mo siya isinabuhay, then it is useless. Pero kahit nahirap ka pang magbasa, tumimo sa puso. It is rhema word. Sa puso mo, 3 bersikulo, isa lang. Pero ginamit ito. Isinabuhay ito. Then, double-edged sword will work. Kaya, ang kapartner ni Lord dito sa lupa, hindi ho angels, ikaw, tayo. Kaya po, every Sunday, nakakakuha kayo, tumatalim yung sword ninyo sa kabila. Pero yung talim sa kabila, matalim na yun dahil yan ay Diyos mismo. Ulitin ko, kahit na sinasabi mo wala kang kwentang tao, but if you have one verse, one word, one law, sasabihin mo, tatayuan ko ang salitang ito. Yan. Sasabayan ka naman ng Panginoon. Walang-wala kayo? Kumuha kayo ng salita. Tayuan ninyo yung salita. Huwag lamang hong isinusubo palagi. Ikaw naman ang magsubo ngayon. Ang pakikinig ho ng linggo ay hindi subuan lang kayo. Turuan kayo upang Lunes hanggang Sabado, kumain kayo ng salita ng Diyos. Kaya yung buong linggo, alam mo kung ano ang nakain. Paano mo hinasa ang iyong sword. May kasabihan ho ng matatanda, mas nakaka-aksidente daw yung mapurol na gulok. Tama ako? Kaysa sa matalim. Bakit? Kasi sa matalim, maingat. Sa mapurol, wala na lang. Mapurol naman yan eh. Kaya kahit na ang kaaway, matatakot siya kapag kahasang-hasa yung sword on the other side. Okay, I'm going to correct myself. Hindi ho binanggit ito sa Bible. Pero kung i-analyze natin, kagaya ng sinabi ko kanina, well, it's good. I will hide it in my heart, Iha. And I will make it as my delight. Pero wala siyang labas. Hindi lumalabas dito. It's useless. Kaya nga po, ang aking mungkahi, ang encouragement sa inyo, huwag lamang ho sa puso. His words are upon my tongue. Malapit na ho siyang sabihin. Ano ito? By the word of your testimony. Wala kang alam na bersikulo. Naman kung paano nangyari ang pagbabago ng buhay. I would like to read this. All right, 2 Timothy chapter 3:16. All scriptures, take note, is God breath, hindi bad breath. It is God. It is God breath, and is useful for
teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So that ang ibig sabihin nito, kapag ka ikaw ay sanay na sanay, you are ready, you are equipped thoroughly. Ano man ang gagawin, ladies and gentlemen, any work that you do, every work that you do without the Word of God is useless. Wala po. Kaya kahit nasabihin, mag-a-absent ako, pastor. Bakit? Mamibigay kami ng tulong sa mga tao. Mga kapatid, batas ng Diyos ay batas ng Diyos. And it comes to Sunday, it is the law. It is for God. Hindi pwedeng nakawin. Hindi pwedeng, gagawin ko naman yung kalooban ng Diyos. Monday to Saturday, meron. Araw na ito, akin. Hindi talaga po pwede. Ako po, nung aktibo ako sa architectural business, kahit linggo ng hapon, ginagamit ko pang negosyo yan. And the Lord has disciplined me until the such time I'm now standing in front of you. Kaya nga po, every good work, without the equipping from the training of the Word of God, is useless. Kaya kapag ikaw naman ay nag-good work, dahil una nakilala mo kung sino naggumawa sa iyo upang gumawa ng good work, then you can do so. Pwede na. Tulong, powerful na yan. 1 kilong bigas, powerful yan. Nagpautang ka, powerful yan. Huwag mo nang singilin. Huwag na, hindi mo ka nababayaran. Iba ng klase. Kaya useful talaga siya, lahat. Binabanggit ko dito, useful siya. Teaching, rebuking, correcting, training to become righteous. Yeah, okay. Ang aking hamon ho ngayon nyo ay ito. Anong area sa buhay ninyo na parang hindi kayo epektibo? Ikaw mismo. Hindi ka epektibo. Nag-iisip ako. Paano ko sinasabing hindi ka epektibo? Parang hanggang ngayon wala pa rin. What am I doing? Lord, anong po kulang? The Word of God is on my tongue. Ang kailangan lang ho pala ay salita. Pero ganito po. May kasabihan, action speaks louder than words. Naniniwala po ako dyan. Basta may nakikitang aksyon sa rima, puso, ayaw mong isalita, action na lang. That will be very, very powerful. I hope may natutunan kayo. Ano mang area yan? Ang area pala na yan ay either in words or in action. Today, why don't we put it in action or put it into practice? Habang aawitin natin ito, you meditate on the message. Yeah. Father, thank you.